his throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. Crown him the Lord of life, who triumphed o'er the grave and rose victorious in the strife for those he came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown him the Lord of love, behold his hands and side, those wounds yet visible above in beauty glorified. Oh, hail, Redeemer, hail, for thou hast died for me. Thy praise and glory shall not fail throughout eternity. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Crown him with many crowns, the Lord be glorified. Mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating prayer covenant. Ang ating scripture for this morning ay matatagpuan po sa Revelations or sa Pahayag, Kabanata 1, talata 4 hanggang 8. Pero babasahin ko lang po ang ating key verse na patatagpuan lang po sa verse 4. At ito po ang nakasulat. Babasahin ko po ito sa Tagalog. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Kanya na siyang kasalukuyan, siyang nakaraan, at siyang darating. Ang talatang ito, or sa Revelation, ay nagpapaalala po sa atin na si Jesucristo ay hindi lamang isang figure ng nakaraan or figure of the past, kundi siya ang buhay na walang hanggan at hari na magpakailanman. Narito ngayon na naghahari si Kristo at muling darating sa kawalatian. Siya ang tapat na saksi na panganay sa muling pagkabuhay at pinuno ng mga hari sa lupa. At if you're going to continue reading it, makita niyo po ito sa verse 5. Isang makapangyarihan na katotohanan na si Jesucristo ang tapat na saksi, kaya mapagkakatiwalaan natin ang bawat salita na kanyang sinasabi, lalo na po sa mga scripture po na binabasa po natin. Kasi sa mundong pong ito ay puno ng pagbabagong opinyon at nabigong mga pangako. Siya ay nananatiling totoo at matatag sa kanyang mga salita, 'di ba? Sa kanyang scripture or sa mga words na kanyang binibitawan. Tandaan po natin na siya rin ang panganay sa muling pagkabuhay. Ang pagkabuhay na sa uli ay hindi lang isang himala. Ito ay patunay na tinalo niya ang kamatayan. Dahil siya ay buhay, may pag-asa rin tayong walang hanggan. At siya ang pinuno ng mga hari sa lupa. Kahit sino pa ang may hawak na kapangyarihan, di ba? Lalo na dito sa mga mundo, madami mga leader, di ba? Pero tanda po natin na si Jesucristo ang tunay lang naghahari sa ating mga puso't at isipan. Ngunit sa talata na binasa po kasi natin, sabi nga doon sa kanya ay na umibig sa atin
at magpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Okay, hindi siya isang malayong hari. Tandaan natin na hindi siya malayong hari. Siya ay mapagmahal, 'di ba? Mapagmahal na hari na nagsasabi na mahal ka niya, na mahal niya tayo dahil binuhos niya ang kanyang dugo, especially that He sacrificed Himself through the cross, 'di ba? At ngayon ay tinawag niya tayong maging bahagi ng kanyang kaharian, 'di ba? Mga saserdote niya or tinatawag na kanyang mga anak. Bagamat tapos na, 'di ba, nakaraan, natapos na ang Semana Santa last week, 'di ba? Ang mensahe kasi ng Revelation chapter 1 verse 4 to 8 ay isang mahalagang pagpapatuloy ng ating pagnilay-nilay. Sa panahon ng Kwaresma, yan, sa Lenten season ay pinagnilayan natin ang paghihirap po at kamatayan po ng ating Panginoong Hesus. Ngayon naman, sa liwanag ng kanyang pagkabuhay, lalo na for this first week, di ba? First week of resurrection ng ating Panginoon, ay ngayon naman sa liwanag kanyang pagkabuhay na muli ay ipinapaalala po sa atin sa mga talatang ito kung sino siya or kung sino siya ngayon. Siya ay buhay, di ba? Makapangyarihan at muling darating sa atin, di ba? Ito ay paanyayan, huwag tayong manatili lamang sa krus o sa libingan, kundi lumakad tayo bilang mga tao ng buhay na may pag-asa. Hindi pa tapos ang kwento, di ba? Ang kwento natin, at hindi pa din tapos ang kwento ng ating Panginoon na meron siyang gagawin sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin. Lord, or aming Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat dahil ikaw ay buhay sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang Alpha and Omega, ang simula at wakas. Pero Panginoon, tulungan niyo po akong lumakad na may mga tapang at pag-asa at huwag mo kami, Panginoon, hayaang makalimot na ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Sa aming mga buhay, Panginoon, makapangyarihan at alam po namin na darating kayo, Panginoon, muli at maghahari ka sa aming mga puso, Panginoon. At kayo naway sa araw pong ito, magbigay po kayo ng kalakasan namin sa pang-araw-araw. Ito po't sa dalangin po namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Magandang araw po sa atin lahat and God bless us all.